Kumusta mga kaibigan? Welcome kayo sa aking channel. Sino sa inyo ang paboritong panoorin ng Slam Dunk? Well, marami siguro sa inyo, lalo na ang mga batang 90s. Lagi nila itong inabangan, lalo na pag ipapalabas na sa hapon sa TV. Sino ba naman ang hindi iidolo kay Rukawa, Sendo at Miyagi? At syempre sa bida natin si Sakuragi. Sikat sa chicks at magagaling sa basketball. Pero may isa pang karakter sa Slam Dunk mga kaibigan na hindi natin masyadong napansin. Siya ay si Ryuji Yazawa. Si Ryuji Yazawa ay isang 6'6" talented na basketball player at may kakaibang athleticism na nagtitraining under kay Coach Ansai nung ito ay nagko-coach pa sa college. Malaki ang tiwala ni Coach Ansai sa kanya at nakikita nitong mas lalo pa itong gagaling sa basketball at magiging number 1 player sa Japan. Kaso dahil nga sa pagiging mahigpit ni Coach Ansai sa kanya at sa mga paulit-ulit na basic training na kanilang ginagawa, hindi na siya naging masaya dito kaya umalis na siya papuntang Amerika kung saan iniisip niyang may magandang opportunity sa kanya doon at para maipakita niya ang kanyang galing sa basketball. Lumipas ang isang taon at wala silang naging balita sa kanya, maliban na lamang sa isang videotape na ipinadala kung saan naglalaro na nga ito sa isang college basketball team kasama ang mga Amerikano. Dito napansin ni Coach Ansai na kanya-kanya sila at walang teamwork. Napansin din niya na walang pinagbago ang galing ni Yazawa at kulang pa sa basic training sa basketball. Dahil nga dito kinontak siya ni Coach Ansai at sinabihang umuwi at gagawin niya itong number 1 player sa Japan dahil nga napansin nito na hilaw pa ang kanyang skills. At ito ay nagre-rely lamang sa kanyang pansariling galing pero kulang pa sa basic sa basketball at di pa nito kayang sabayan ang mga laruan sa Amerika. Ngunit hindi nga ito bumalik ng Japan. Hanggang sa nawalan na sila ng balita sa kanya. Hinahanap pa siya ni Coach Ansai sa kanyang eskwelahan ngunit wala pa rin. Hanggang sa graduate na rin ang kanyang mga kaklase. Ngunit isang umaga, makalipas ang 5 taon simula nung umalis si Yazawa ng Japan papuntang Amerika. Nabalitaan ni Coach Ansai sa isang dyaryo na namatay ito sa isang car accident dahil ito ay nasa impluwensya ng droga at labis niya itong ikinalungkot. Nabasa rin ni Coach Ansai ang sulat na bigay ng nanay nito nang dumalaw siya sa kanyang puntod. Sinasabi ni Yazawa na hindi muna siya makakabalik dahil sa kanyang nagawa at pagsisikapan na lamang niya ang paghusayan doon. At napagtanto niya rin ang mga sinabi ni Coach Ansai sa kanya noon na ang basketball team ay hindi nandun dahil sa kanya, kundi siya ay nandun dahil sa team. At dahil sa pangyayaring ito, iniwan na ni Coach Ansai ang pagkukoach sa college, pati ang bansag sa kanya na white-haired devil. At ito na rin ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag na pumunta si Rukawa sa Amerika. Sikapin daw niya munang maging number 1 sa buong Japan. Kung sa talento sa basketball ang pag-usapan, si Yazawa ay may kukumpara kay Rukawa. Kaso kulang nga lang ito sa basic training at nagre-rely lang ito sa kanyang pansariling talento. So yan ang naging kwento ni Ryuji Yazawa mga kaibigan. Ang player na nagpabago kay Coach Ansai bilang isang white-haired devil sa white-haired Buddha. At kung bakit hindi natuloy ang pagpunta ni Rukawa sa Amerika. So hanggang dito na lamang mga kaibigan at maraming salamat sa inyong panonood. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.